pwesto po, pwesto. Kasi may question ako, pag nasagutan niyo may prize. Last point sa langit. Ano yun? Kaya ka niya. Sabi, bigyan kita bukas, meron ako. Bibigyan. Alright. Nakawala na yan. Wala yata ng stock ng panahon. Kailangan mo? Grabe naman. Wala na tayong ganyan. Pero, okay, pwesto dito tayo lahat. Dito ka. Saglit lang naman to, mga 2 hours. Dito po. Alam ko makaka-relate kayo lahat dito sa topic natin eh. Melody, kasali ka. Melody, I'm here. Kasali ka. Kasali ka. Kasali ka. Kasali ka. Ay, matatakot si Ma'am. Kasi may mga followers tayo, basher, kailangan natin ano yun. Kailangan natin satisfy yung mga bashers natin. Alright, so magandang umaga sa inyo lahat. So, good morning. Good morning class. Our topic for today is... So, Bible study is part of our office tradition. Nagkakaroon lang po ng mga eksena na nawawala ito. Lalo pag busy, yung tax season, and may mga deadlines. But sinabi ko kay Mami na please, parang awa muna, huwag natin tanggalin ang Bible study because ang opisinang ito ay tumutuyod, nataguyod, tinaguyod ng faith na Mami at ni Daddy and mga tao sa faith na nasa Panginoon. So, lahat na nakikita nyo is not really because of a person, but because of God's greatness and grace na ibinigay sa opisinang ito. So, wala akong pagyayabang talaga kahit sino man, kundi ang ating Panginoon na pwede natin pagyabang. So, Bible study is part ng opisinang ito para, yes, galing Sunday, galing church, galing simba, pero iba pa rin yung may Bible study because sa Bible study nagkakaroon tayo ng pagkakataon, mag-discussion, magkaunawaan, or magbigay ng insight and vice versa. So, ang mali lang dito is, di ba naalala nyo? Di ba, mahirap ang English, mahirap ang grammar o spelling. Wala namang mali dito. Ang mali lang dito is, ano? Wala. Ang mali lang dito is, manatili ka kung nasaan ka. Diba? So, lilipat na ako. Hindi. I mean, kung may kasalanan ka, yun lang yung pagkakamali natin kung mananatili tayo sa lahat kasi tayo makasalanan. Alam niyo po ba yun? Na kahit pastor, kahit pare, kahit sino man may kasalanan. So wala tayong pwedeng mapagmataas na tayo lahat ay ano. Pero, yes, makasalanan tayo, pero tayo nilinis ng Panginoon. Amen? Okay. So sa mga ganito, magkakaroon kayo ng groupings. Naalala nyo, may mga groupings tayo by threes. Randomize ba? May roleta ako dito ready, pwede natin may roleta, di ba? Pero hindi na, kayo na bahala. Siyempre, discussion to, magkakaroon tayo ng kanyang insight and may representative kayo kung sino ang magsasalita. So, 3, o 3, o 10, tatlo, ganun. Okay, bago tayo magsimula, may I ask my lovely wife to pray? Yes. Amen. Alright. Amen. So, pag nakarinig kayo ng salitang, uy, pautang.
Di ba? May kaba na nangyayari sa mga puso natin. Sabi, lalo yung mga eksena na matagal mo nang di nakita, matagal mo nang di nakausap, tapos bigyan mo chat, kakamustahin ka, ano na balita sa'yo, uy, kita naman tayo para get together o follow up kung kamusta ka na. Tapos, bago kayo magtapos ng inyong usapan, ay, pwede ba? Pasensya na kayo, pero pautang naman. Or minsan iba ang salita. Uy, invite kita sa birthday ng anak ko ha. Okay lang ba? Ninang ka ha? Okay lang ba ikaw na sumagot sa... Di ba parang, wow! Medyo nakakaba. Pero, sa Bible pala, lahat kasi ng mga nangyayari sa eksena sa mundo o sa buhay natin nasa Bible na. Even what's happening right now, alam niyo po ba nangyayari ngayon sa mundo? Inaangkin ng China ang Batanes. Oo, ang Batanes inaangkin ng China. Tapos mayroong pagsasabihan na magtataas daw ang Meralco this bill na July. Teka, sir, paano napunta sa Bible yung Meralco? Kasi may mga, nandun, hindi nga lang kuryente pero ibang klaseng power ang inaano niya. Pero ang topic natin for today is, uy, pautang. Diba? Diba? May iba, mahihain pa. Yung iba, direct to the point. Pero bottom line is, may uutang. So, basahin natin sa Luke chapter 6 verse 35. Ano mo sa Bible? Meron. Ang sabi ito, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Yun lang, parang pangit pakinggan ng Bible verse na to ah. So papautang pala ako. Malalaman natin yan mamaya. Pero bigyan ko lang kayo ng konteksto. Dapat maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng verse na to. Kasi ang verse kasi usually ang topic or yung Bible study is isang kwento. So, hindi ka pwede isang verse lang ang pipiliin mo, makakalimutan mo na yung konteksto. So, alamin muna natin yung konteksto. Ang konteksto kasi nito is we have to understand the before and after ng verse na to. And we have to see what Jesus said at that moment. Sabi sa verse 32-34, bago mag-35, syempre i-summarize natin, Jesus point out that even corrupt worldly people lend money to others if they know they will pay them back with interest. That's just standard business, SOP ng standard. Sabi nga rin sa Bible, yung masasamang tao nga na murderers, rapists, and serial killers, mabait sa sarili nilang pamilya. Diba? Ganun din sa business na mga tao na, kasi alam mo diba, pag may 10 million ka, o sabihin natin 1 million a day, kumikita ka ng 1 million a day, may utang sa'yo ng 10,000 pesos. Papayagan mo bang utangan ka o hindi? Okay. 1 million a day ako eh. Magastos ako. 500,000 a day rin gastos ko. 10,000 lang to. Walang-wala. Diba? Kaya kung papansinin nyo sa Bible, meron doon nagbibigay ng tithes. May isang babae na mahirap na nagbigay ng ilang pilak ng silver. At may isang hipokritong Pharisee na mga kapatid, ako ay magbibigay ng aking kapo sa ating Panginoon. Magbibigay ako isang ginto bilang tithes ko sa Panginoon. Diba? Hipokrito yun eh. Hindi mo naman kailangan pagsabihan. Pero sinabi niya, bakit? Para malaman niya na meron akong binigyan ng malaki, mas malaki doon sa babae na binigyan ng pila. Pero sino ba talaga nagbigay ng oo? Yung babae nagbigay ng pila. Because yung babae nagbigay ng pila, binigay niya yung 100% na meron siya. While itong Pariseo ito na nagparinig pa, is wala pa siguro sa 1/10 ng kanyang kasi able siya. So, ganun din po ito sa mga nangyayari. Paano pautang kasi, pag may pera ka, madali magpautang. Tama? Pag may pera ka, madali magpautang eh. Dahil ang pag-uutangin is 300 lang, pagkain lang doon sa dinner or sa pagkain sa araw na yon. That's just business standard SOP procedure. But, sa verse 35, itong
tema natin. Jesus is setting a completely new radical standard for His followers, yung disipulo niya. Kasi yun yung pinakausap niya. He isn't giving standard financial planning advice like maraming, di ba, pag titingnan sa YouTube, maraming financial advisor. Now, you have to do this and you have, invest kayo ngayon sa Gcash and bilhin niyo itong libro to para malaman niyo pa, mas madami pa kayo, di ba, may mga ganyan lahat may mga kanya-kanyang gimmick kung paano mo maano yung tao, mahuhook mo yung tao. And sabi nga dito, He is challenging us to show level of love, generosity that makes no sense to the world. Because, in fact, following God really makes no sense. Love your enemy. Forgive those who hurt you. Ipasampal mo yung mukha mo pag sinampal ka. Pag tinapunan ka ng bato, paduhin mo ng tinapay with palaman and iced tea pa. Sinong iniisipin nyo, normal ba to? Normal ba yun? Sa standard ng mundong ito, normal ba patawarin mo yung nanakit sa'yo? Yung mga nang backstab sa'yo, papatawarin. Yung mga umutang sa'yo na binigyan mo kagad without second thought, pero nung hinanting mo na para bayaran ka, bigyan na lang naglaho, ikaw pa masamang tao. Papatawarin mo to? Hello? Yeah. Minaliit ka, minaltrato ka, pinahiya ka. Pero, bakit kailangan mong patawarin? That's the radical change God wants us to do. Mahirap, yes. Lalo pag may pride ka, lahat tayo may pride eh. Pero, God is saying, that's not what it means. Mahirap, yes, pero may binibigay bago sabi ng Panginoon. He isn't He's challenging us to show level of love, generosity that make no sense to the world, reflecting how God treat us when we don't even deserve it. We were sinners, sabi sa Romans 6:23, for all have sinned and fall short for the glory of God. Sabi sa Romans 3:23 is for the wages of sin is death. Lahat tayo may kasalanan at tayo dapat mamatay. No one is righteous, sinabi ni Paul. Pero, yes, may kasalanan tayo, pero dahil mahal tayo ng Panginoong Jesus, is kahit masama tayo, pinatawad tayo, minahal tayo, at binanggap tayo. All of us is sinners. But, God loved us. Sabi nga ng isang quotation, come as you are, but don't stay what you are. Right? So, yan yung konteksto ng verse na to. Siyempre, bigyan din natin ng konteksto kung sino ba yung author, sino ba yung sinabihan niya, at anong epekto nito sa atin. Sa tingin nyo, sino nagsulat ng Luke 6:35? Si Luke. Yan na Luke. Si Luke, wala man si Luke. Now, sino ba si Luke? Sino nakakilala ko kung sino si Luke? Look here, look there, look everywhere. No. Si Luke is isa siyang doktor. Isa siyang physician. At dahil siya ay doktor at siya ay physician, meron siyang analytical medical background. In short, mga accountant, mga CPA, di ba? Ma-detail, kailangan in details, di ba? Lalo na to, doktor, kailangan detail lahat. So, kasi kung papansinin nyo, si Matthew, Mark, Luke, at John, yung four gospel, si Matthew, Mark, Luke, nag-i-intertwine yung kwento, making the statement or the story real. Kasi may tatlong account na nagkikita-kita, na nagpapatunay, nangyari yun. Pero, ang pinagkaiba ni Luke sa kanila, detailed yung kwento niya sa buhay ng mga normal na tao na nararanasan natin. Sabi nga dito sa aking notes is, he carefully interviewed witnesses to write a meticulous, orderly account of Jesus' life. So yan yung author natin. Sino yung audience? O para kanino tong sinabi tong verse na to?
It is not for a whole nation or what. Pero may isang tao lang, ang iniisip natin sa scholars, ang sabi is si Theophilus. Now, Theophilus is a Greek word which means lover of God. Diba? Ang ganda ng pangalan, no? Hirap na i-pronounce. Sabi nga si Parakletos is a Hebrew word means Holy Spirit. Ruach is the breath of life. So, yun, mga naalala ko, naalala ko lang sa seminary days ko. Pero, yun yung ano kasi, yung original text kasi, mas maiintindihan mo kung anong gusto sabihin ng author. Kasi, translation sometimes differ from person to person. Nag-translate ka, kunya, sinabi ni Minister Liz, Sir Mix, alis tayo ng 5 bukas. Alis daw tayo ng 5:30 bukas. Si Mami, okay, sige, 6:30 tayo. Mga ganun, di ba? Alam yung larong pass na message, na yung iba nagbabago. So, if you want to really deepen your understanding sa text or sa scripture, you have to go to the original language. Pero syempre, nahirap. Kaya nga, umasa na tayo sa NIV. Pero, don't you know, yes, maganda NIV, maganda yung NLT, pero pinaka-closest based on scholars, King James Version. Mahirap na intindihin si King James Version, pero yun yung closest in an English word, in the English language, yun yung closest to the original text. Mahirap na siya intindihin. Unless sa mga Baptist, ang Baptist King James. Kaya, ako sa mga Baptist, ako NIV lang ako, NLT. So, yun yung natin. Now, sino ba si lover of God na ito? He is a Greek official to give him certainty about the gospel. Now, para sa atin naman, Luke talks about money, wealth, and giving more than almost any other gospel writer. He wrote for regular people, everyday people, showing that our faith has to show up in our practical, messy, daily relationship. So, nagpapakatotoo lang si Paul. Kasi ayaw niya ng... sino nagbabasa ng libro dito? Twilight, libro, Harry Potter, o ano, basta libro. Mga fictional books dati. Diba pag nagkwento siya, may kwento na kunyari, in far, far, far away land, there comes a beautiful girl. Ano, diba? May konting excitement. Ito, yung mga tao noon, ganito nangyayari. Nahihirapan sila, parang, as is siya. Wala siyang halong kung ano-ano para lang i-ano yung ano. Kundi, kung ano yung nangyari, yun lang yung nangyari. Pero si Luke nagsulat. Meticulous, real, sa everyday people. So, ngayon, ano ngayon yun yung para sa atin. Now, eto na nga, sinabi ko na kanina. Imagine, relax ka. Saturday, tapos na trabaho mo. Tapos ang ma-OJT mo. Wala kang gagawin, gigising ka ng late. Magsabihin na natin, depende kung may lakad ka, mamamalengke ka. Pero usually, Saturday, anong oras ka gumigising? 8, 9? 11? Wow! 11. Tapos, na-Netflix and chill ka lang. O order ka sa pick-up coffee. Hinihintay mo lang yung pick-up coffee mo sa bahay. Tapos, biglang may nag-message. Either text, messenger, or call. Nakikita mo, uy, buhay pa pala itong buruhan na to. Ha? Well, usually, buhay pa pala to, di ba? Tapos, habang nag-uusap kayo, uy, Patrick, kamusta ka na? Naalala mo pa yung high school tayo, grabe no? Yung mga pinagagawa natin, oo nga, pre, gano'n. Well, gusto mo ba magkita tayo minsan? Hindi pa nag-easy kasi, sige, gano'n ba? Pre, walang, hindi na nakakaya, pero, pwede pa utak. Naranasan yun eh. Ang dami kong beses na eh. Ang sinasabi ko, hindi naman po ako yung mayaman, yung nanay ko yung mayaman, hindi naman ako. Pati yung mayaman. Baka makita. So, yun na. Yung ibang, ang tagal-tagal yun ang ginagos. Or minsan di nga yung matagal, minsan kausap mo lang eh. Diba? Kausap mo lang ng isang linggo, tapos maya-maya, yung kapalan na, kakasahod ko lang, diba? Pwede ba pautang ako, bayaran kita bukas? Alam niyo yung mga ganun? Ikaw, teka, emergency ba to? Ito, tawagan ko nga.
Baka mamaya scam kasi maraming scam, di ba? Uutang, papa-Gcash na, hindi naman yung Gcash number nito ah. Lalo na pag ako nakita nyo, ako umutang, hindi ako yon. Kasi wala akong Gcash. Kaya, yung uutang ako, personal partner. Katulad ka, nung isang araw, sumahod tayo, di ba? Nung isang araw, sumahod tayo. Sumahod na ba kayo? O so, lahat tayo sumahod na. Sumahod na kami. Nag-compute na ako. Nag-compute na ako. Bayad sa ganito, bayad sa ganyan, bayad sa noon. Wala, utang ako ng pera. Andre, pautang ako, 100, bayaran kita sa sahod sa end of the month. Umutang ako 100 para lang mabayad lahat, di ba? Pero, lahat tayo may pinuproblema. Kasi lahat tayo may needs, tama? So, yung pera mo, usually, hindi lang para sa'yo. Yung pera mo, usually, binibigay mo pa sa nanay-tatay mo, sa mga anak mo, sa gusto sa bahay, sa bayarin sa ganito, bili ng malengke, grocery, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, yung merado na inayupak na yan, hindi na maintindihan kung demonyo o ano, tago pa ba yung namumuno doon, gobyerno mo na tax ng tax, na ang dami-dami, tapos di mo na maintindihan, tapos yung South China Sea, yung Batanes, ay nako, tapos bla 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 bla. Di mo alam kung may matitira ka pang 5 doling. Yeah? So, tapos biglang may magtitik sa'yo. Pre, pautang naman. Tapos ka rin talaga eh. Ikaw naman maaawa ka kasi siyempre mag-guilt trip yung tao eh. Ikaw naman, mag-guilty ka tuloy. Ikaw, grabe naman, parang sama-sama pautangin ko. Diba? Diba? Ganun, diba? Hindi mo ba i-text mo lang yung mapapautang sa'yo ngayon. May utang nga ako yan, 100, di ba? Ganun. lang pala sir yung kamiyan namin. Yan, maraming pera yun eh. Andre na lang. Pero imagine mo, diba? Kausap mo siya. Siyempre, yung memories, nag-aalala. Tapos bigyan ka sabi, uy, pautang. Sira lahat ng pinag-usapan nyo. Tama? Wala. Talagang, Long dress yan. grabe to ngayon na nga lang eh. Now, after nun, siyempre, parang ayaw mo na mag-reply. Ngayon, tataas na yung stress mo, tataas yung anxiety mo, di ko alam kung magkakaroon ka ng depression kasi magiging trip ka eh. As in, ikaw ngayon yung mamomblema. Hindi-guilt trip ka. Igigil trip ka. Di ba? Kaya minsan nga, di ba, pag nag-away, di ba, uy, ninang ka ha, blah, blah. Tapos pag tinagyan mo, grabe ka naman sa inaanak ko. Di ba, di ko pa nga inaanak eh. Di ba, magbibinyag pa nga lang eh. Diba? May nangyari nga sa Brittany. Nag-away. Sinuli yung kandila. Sinuli yung kandila kasi nag-away sa parking. Eh, di ba? Ano ka pa nga na? Eh, sinuli ko yung kandila sa'yo. Ganun-ganun na lang. At ano mangyayari nun? Maghihinayang kang mag-text. Tataas yung stress level mo. Tapos ano mangyayari? Gagawa ka ngayon ng kwento para masabi mong wala akong pera. Well, to be honest, may pera naman tayo. Pero syempre, yung pera natin, pupunta lang doon sa alam natin importante. Siyempre, hindi naman porket umuwi ka ng pera, mabibigyan ka agad. Siguro kung may pera ka talaga na ang dami, hindi mo na maintindihan, katulad ng mga gobyerno natin na kumikita ng 5 hanggang 10 milyon a day, 10,000 is parang change lang. Ha? Pero paano mo na wala? Walang-wala. Ha? Now, question. Bakit pag narinig mo yung, uy, pautang, parang nagkakaroon ka ng fear na yun sa puso mo? Either magre-reply ka ba? Masisira ba itong friendship natin? Masisira ba itong relationship natin? Because tandaan nyo, money is not evil, but the love of money is the root of all evil. At dahil root of all evil ito, pag yung pera na ang naging sentro ng relasyon yung dalawa, at yung pera hindi na balik sa'yo, ang relasyon na yun ay to the point, yes, walang napupulong sa utang, pero may nadedemanda. Siyempre, pag nademanda ka, ano mangyari? Sira ang pangalan mo, sira ang record mo. Okay? Now, good morning. Mamaya ka na. Good morning siya.
Now, sabi nga dito, the moment we lend money, a friend suddenly feels like a debtor. And we feel like a bounty hunter. We dread the awkwardness of chasing them down. But what if they were? But what if the way we react, we them reveals less about our bank account and more about who we actually trust to take care of us? Ang ibig na naman sabihin nito is, paano kung hindi mo isipin kung ano meron ka? Pero paano mo makakatulong sa nangangailangan? Now, walang masamang tumulong. Walang masamang tumulong. Pero use your discernment, use your wisdom to people. Kasi madaling, sabi nga sa kanina natin, madaling magpautang sa alam mo tao magbabayad. Di ba? Pero mahirap pautang yung tao, alam mo hindi makakabayad. Pero doon nasusubok yung generosity mo. Doon nasusubok yung trust and faith mo. Not sa tao, kasi kung sa tao ka titingin, babaksak yung faith na yan. Kaya ang faith mo palagi at trust sa tao. Oo, ano? Pero paano? Use your discernment. Eh kung alam mo, abi? Sir, parang lalapit pa lang yan, aatras pa ako. Sir, Abi? sir, hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot mamutay. Adik kasi, adik nga eh, adik eh. Lalapit pa Adik lang kasi, yan, aatras na. based on experience yun. Anyway, well, excuse me. Kahit di adik, alam mong nasanggero, alam mo lakas magyosi, alam mo ang daming luho. Hindi, tumingin ka sa akin, nakatingin ka sa akin, so parehas kasi tayo. Madaming luho. Alam mong magastos, gusto magpasikat na. Tapos yun. Rolex ka na. Yung mga ganon. Yung, alam mo yun, pinakapangit kasi sa tao, yung bibili ng mahal na bagay na hindi naman kayang bilihin para lang magpas-flex. Pero anyway, hindi yung topic natin eh. Ang topic natin is yung discernment mo. Kung alam mo yung tao, may bisyo, may luho, may gambling man yan, online gambling man yan, or Sir, anong discernment sa Tagalog? wisdom. Ano ba discernment? Hindi ko rin alam Tagalog na discernment. Hindi naiintindihan ko siya, pero inaano ko yung Tagalog niya. HC. What is discernment in Tagalog? I can translate into Tagalog. Ano ba yung Ay, hindi. Parang wisdom. Basta wisdom. In other synonym ano niya, wisdom. Pero syempre iba yung mismong explanation ng discernment. May Google ka naman, bakit pinapera? Eh, kasi, Hindi kasama sa topic. ay, sorry. Hindi kasama sa notes ko. Dinadamdam ko kasi Hindi, alam ko kasi hindi ko maalala ngayon. Hindi ko Kasi, maalala ngayon. nagpo-float lang siya sa brains ko. Parang check lang yan, floater. Anyway, so, nasa na ako. Yan. So, yun yung ano, is yung discernment natin kung, syempre, kung sino talaga tutulungan natin. Kung alam mo talagang nangangailangan, tulad ni Mami. Si Mami, madaming umuutang dyan. Yung iba din na nagbabayad. Iba, nagmamakaawa. So, ano ko lang, to be honest, ha? Nagmamakaawa. Pag-unawa. O yan, pag-unawa. Okay na sir, matahimik na ako. Anyway, napaisip din ako ng photo talaga. Sabi ni Kuya. Parang iba yung nasa utok. Pero anyway, si Mami, tulad ni Mami, marami po lumalapit, umuutang sa kanya, nagmamakaawa. Tapos pagdating ng bayaran, nakakalimutan. Yung mga nasa abroad na eh, hindi na nakapagbayad. Anyway, yung iba 5 years na, di pa rin bayad. Wow. Si Mami, pag nagpautang kasi usually, kilala niya yung tao, alam niya na di naman, pero one time lang yan. Hindi na makakaulit. Yung iba, no choice, napapaulit. Pero, ewan ko, yun yung heart niya. Kasi sabi ko, magbigay ka naman ng discernment. Ngayon, ang nakakatawa nun, sa akin nagkaroon ng discernment. Ako ang hindi humingi ng pera. Pero ibang tao, kilala mo ba yun? Nung binigyan mo ng 5,000, tapos binigyan, wala eh, nakakaawa. Ako nakakaawa rin naman ako. Ikaw nakakaawa. Anyway,
Nasaan tayo yung topic natin ulit? Ayun, deserve the topic natin. Hindi, uy, pautan. Now, syempre, sanay siguro kayo sa sermon, may 3 o 4 points. Ako, 1 point lang tayo ngayon. May isa lang ang gustong puntos na gustong ibigay sa inyo. Jesus is the ultimate lender. Pag-ulit nga, Jesus is the Ultimate lender. Bakit kaya naging ultimate lender ang Panginoon? Isa yun, yes. Our life, hindi sa atin itong buhay na to. Etong meron tayo ngayon, kahit sabihin mo naka-Rolex ka, pero di Rolex to ha. Sabihin nyo Rolex eh, hindi yan Rolex. Wala akong pag-bili ko. Plan. Oo, flex ko yan. Oh, naka-Rolex na ako kayo. Mga hampas mo pa, di ba? Yan, sabi ko bago ako mamatay, magkaroon ako ng gano'n eh. Ano lang, hindi naman ako makakabili. So ano mo, tatagal ako, masakang damo tayo. Anyway, ano, nasa tuloy, wala tuloy tayo. Tala, nawala ako. Ayun, Some point. Ang buhay natin is parang ano lang natin sa Panginoon. Hiram lang. Yun, tama, hiram. Yung word na inanap ko. Lahat ng anong meron tayo dito, hiram na lang. Kaya nga tinawag tayo stewards. We should be katiwala. Ang ginagawa is good stewards. Kung anong meron ka, yung galing mo, yung gwapo mo, yung ganda mo, yung ngipin mo, kung anong meron ka, gamitin mo yan para sa Panginoon. Lahat naman tayo parehas makasalanan. Kahit anong kasalanan yan, parehas tayong kasalanan. Pero, ang maganda nun is ang Diyos natin, mahal tayo, handa siyang patawarin, accept at mahalin tayo. Now, may kasabihan nga tayo. Ang sabi nila is, our life is a gift from God. Tama? But what we do with our life is our gift to God. Alright, so, yan. Jesus is the ultimate lender. Sabi dito sa notes ko, our core truth today is simple. Our willingness to extend grace and resources to others is the direct reflection of God's radical grace Jesus extended to us. Our core truth today is simple. Our willingness to extend grace and resources to others is the direct reflection of the radical grace Jesus extended to us. What you don't have, you cannot give. What you did not experience, you cannot share. Kung ikaw pinatawad ng Panginoon, malamang kaya mo patawarin ng iba. Kaya ako patawarin eh. Pride na yan. And I understand. Kasi meron ako na ang hirap patawarin ng sarap sa kanya. Pero dahil kay Lord na yan. Oh, kasi with intense feeling. Kay Lord ko pinasama. Kasi sabi nga, the battles is not ours. Sa ministry, in evangelism, hindi po tayo ang nagbabago sa tao. We only share. Being a ready, we only share the gospel. Si Lord, the Holy Spirit is the one who will change the person. Eh paano yun? Nag-share ako ng gospel. Hindi naman siya nagbago. Ayako na. Ayako na. It takes time. It takes time. Sometimes a lifetime. It's never too late. Yung iba nga bago mamatay, saka lang nagbago. Pero, may sinabi rin ng Bible, kung sino daw ang tatanggap sa kanya kaagad at mamubuhay para sa kanya, is mas malaki ang reward. But we do not do this because of the reward. We do this because we love God. Diba may action pa ako, back and forth. Pinatas ko yan, gabi. Pero yung jokes ko, on the spot. Wow. Yeah. Oh. Pronto. So, effective yung joke ko dito, sabi ko, okay yung joke na to. Yung joke lang. So, as we read Luke 6:35, I just want to, para tama sabihin ko kasi baka magkamali ako. Jesus command us to lend without expecting to get anything back. What? Pag nagpautang ako, wala na akong kailangan anuhin? Yes. Pero again, with discernment, everything has sacrifice. Nag-isip ka ikaw, wala kang sacrifice?
Ang dami mong sacrifice, di ba? Ano nga ang talang buhay mo eh. Oo, bilang yun, di ba? Bilang yun. Ang daming nangyari bago ka nag-isip eh, tama? Graduate kayo. Lahat ba masaya? Hindi. There's sacrifices. Nung nagkaroon ka ng sarili mong bahay at kotse, anong ginawa mo? Wala lang ay, asawa ko kasi, masipag. Ganun ba yun? May sacrifices ka rin, ha? Bilang asawa ng pastor, may sacrifice din. Graduate ka, may sacrifices ka. Kayo, nag-aaral kayo, pero may sacrifices ka, di ba? Nag-OJT kayo, di ba? Taga-sano ka? O binangunan pa. Di ba? Ang layo, para mag-OJT. May sacrifice. Pero that sacrifice, especially if you put it to the Lord, will not go in vain. Kahit sino man yan, basta kayo. Kahit anong religion. Because we are not here because of a religion. We are not here because of denomination. We are here because there is God. Now, ay, ano nangyari ito? Shopee ko. Uy, out for delivery. Ano ba? Ano ba? Ayan. Now, sabi nga dito, in our world, doubts sound completely foolish. To give and lend to people without expecting them to pay you back, it's foolish. And that's true. Kaya nga, si Lord, out of the ordinary. Kaya nga, ang weird nyo, sabi nga sa mga ba't ang Christian ang weird? Ba't ang weird ng Christian? Papatawarin mo may kasalanan sa'yo. Mamahalin mo kahit pakainin mo kahit na di ba? Pero, it's not about being Christians. Bakit ko sinabi yun? Minsan na, Kristiyano ko yung pinakamasakon na ugali ng tao. Because it's not about the religion. It's not about the denomination. It's about your relationship to the Lord. Kung Kristiyano ka nga, nandun ka nga sa simbahan, 24/7 ka na sa simbahan, nagpipray ka na ikaw na ang banal, pero kala mo naman makapanlait ng tao, kung kumilos sa isip sa diwa, is kala mo mas mahalo ka sa demonyo. Wala rin. Di ba? Saan ako? Ito. Kasi gusto ko i-announce sa inyo. Jesus command us to lend without expecting to get anything back. In our world, that sounds completely foolish. It defies basic economic understanding. Lugi ka eh. We are taught to protect our asset, and you should, yes, protect your asset. Only to let people who have good credits, a solid guarantee, or a signed contract. Yes, tama yun. But not all the time you have to do. Sabi nga nila, even if it's right, when it's wrong, it's not right. Play of words yun. Hindi nyo naintindihan, di ba? I-google nyo yun mamaya. Ako rin, kasi hindi ko naintindihan. Ginoogle ko lang. So, siguro illustration, I want to give you an illustration. Sa unang panahon kasi, may hari. May servant. Kunyari kami kunyari ako may utang kay Naris na lang ako may utang mamaya ka. Papasok ka sa eksena mo. Ay, hindi na si Patrick. Naris, pasensya na, Naris. Wala talaga akong pera ngayon. Pwede bang sa katapusan mo ng katabayaran? Parang awa mo na, wala talaga akong pera ngayon. Wala pa akong kakainin, Naris. Parang awa mo na, Naris. Di ba? May extra na ako pa eh. O, sige na. Sa katapusan ha. Maraming salamat, Naris. Napakabuti mo. Itaas ka pa ng Panginoon. Gano'n, di ba? Tapos mamaya, salamat. Tapos mamaya, uy, nintik ka na sa yung utang mo sa akin. Bayaran mo na ako. Akin eh. May utang ako, 1 milyon. Ang utang niya, 10 piso. Demanda kita. Guards. Ano rin ito? May utang sa akin po, ayaw kong bayaran. Eh, narinig mo. Pinatawag mo kami na yan. Siyempre, high status ka, kaya nga nakapautang ka eh. Oh, ikaw, ang kapal ng mukha mo. Diba, tinuro ko sa sarili ko ha. Ang kapal ng mukha mo. Pinatawad na nga kita sa 1 milyong utang mo. Yung kasamaan mo, 10 piso lang, di mo pa mapatawad. Lagi siya yung restriction. Patrick, bayad ka. Kung i-relate naman doon sa Panginoon,
Ang laki ng utang natin. We deserve to die because of our sins. Yung sin natin, may dalawa po yan. Personal sin at inherited sin. Personal sin, this is the sin that you are committing. Alam or hindi alam. Personal sin. Meron din tayo tinatawag na inherited sin. In-inherit natin kasalanan na ito sa sinauunang panahon kay Adam at Eva. Wait lang. Bakit naman ako yun? Hindi ko naman kasalanan yun. Even in our laws, di ba? Pag namatay ang parents mo, ang utang ng parents mo, nabayaran ng anak. Ganun din. So meron tayong malaking debt na hindi natin kaya bayaran kahit gaano pa tayo, kahit ano man ang gawin natin sa mundo nito, hindi natin kaya bayaran. We were supposed to die on the cross dahil sa kasalanan natin. Pero nung ginawa, may nagpayat para sa atin. Yung tipong, Patrick, ako lang magbabayad sa pinagso. Because I was persecuting him. Gusto ko siyang ipakulong. Pero ano nangyari, meron ako na bahala sa iyo. May nagbayad para sa akin. Galing sa atin. Yung pautang na yan, ito yung matakot. Tapos ang discernment at wisdom na. Kung alam mo yung tao, nangangailangan talaga. Ang sabi sa Bible, we are blessed so that we can also bless others. You were not blessed so that your standards tumaas. When I say tumaas, yung dati kaya mo mabuhay ng chipi-chipi lang, ngayon pa-lace-lace ka na. Yung dati okay ka lang mag-basketball, ngayon pa. Anyway, hindi, joke kasi, siyempre joke lang yan. Pero, kidding aside, kasi minsan pag dumami pera natin, dumadami gastos natin. Diba? Marami na akong pera, sir, malamang! Wala namang masama doon, pero you have to, diba? Be smart. Ako hindi smart. Kaya napautang ako ng 100 kaya so, 100 pasensya po naran na sa inom ng mata. 100 lang. So, anong ibig ko sabihin nito? What I'm trying to say is, kung ikaw, pinatawag ng Panginoon, patawarin mo ang tao. Kung ikaw, i-bless ng Panginoon, i-bless mo rin. Kasi you are blessed so that you may also be a blessing to other people. Kaya nga na-bless. Ano ba yung blessing? Blessing is not financial lang. Minsan ang blessing sa'yo, may skill at talent ka na pwede mong i-share sa ibang tao. Kunyari, si Karin, may pinagdadaan ng masakit na damdamin na nakakapagabagad. Basta yung sinabi niya. Diba? Anong blessing nun? May ibigay siya si Jana na pwede ka siyang tawanan. Tawanan, hindi mo na, tatawanan ka muna. Pero yung natutugay din, tatawanan ka muna, tapos bigyan na lang, okay na Diyan ang manunugod. Iiyak si Karin sa telepono. Dahil kay Alma. Anyway. Oo, kasi wala si Alma eh. Pinalitan po kasi. So, yun yung ibang blessing. Yung ibang blessing, healthy ka. Wala kang sakit. Wala kang rayuma, wala kang high blood, wala kang ano man. Parang ano sila. Kasi kailangan mo na uminom ng maintenance. Diba? Yung iba, nandiyan pamilya mo. Nakakasama mo, nayayakap mo, nakakausap mo. Yung iba, peace lang. Kahit wala masyadong pera, pero may peace. Alam niyo po ba, ang pinakamahirap bilhin or ang magkaroon is peace. Kasi kahit marami kang pera, sometimes, o madalas, wala ka pang peace. Kaya kung minsan mapapapansin o mag-judge kayo, makakita yung mga mushis grasya sa tabi-tabi. Mga taong grasya pa. Di ba saya-saya nila? Wala silang pera, wala silang pero Parang iba naman. pero masaya sila. Peace pa yun. Peace, kasi masaya sila. Wala silang pakialam. Di
Diba? Bahala ka na kung paano mo intindihin nyo, pero ako, pag nakikita ko sila, buti pa sila, walang problema. Diba? Di ba pag nakita mo sila, minsan may ingit ka na lang, hindi sila kailangan kumising ng maaga, hindi sila kailangan makarinig ng mga kung ano-ano, diba? Wala silang kailangan bayaran, hindi sila kailangan kumain. Nakakapakasi yung sample mo, nakapitain sa nakakapiti. Pero one time kasi may kinausap ako Tantrasa. One time yun. Natakot lang ako kasi anyway, basta bumili ako 7-Eleven, pinakain ko siya. Gusto ko siya pag-pray, kasi hindi kami nagkakaintindihan. Di ba, sir? Iba yung problema niya. Hindi kami nagkakaintindihan. Basta nakangiti lang siya sa akin, hanggang umalis na lang ako. Kasi ako rin naging awkward. Ako parang awkward na ako. Yes, okay na. Anyway, so kung ano natin ito lahat, Christ-centered, this is exactly what Jesus Christ did for us. The Bible tells us that we are spiritually bankrupt, lugi. We own a debt of sin against a holy God that we could never even pay. Pero siya yung nagbayad para sa atin. Ang tawag natin doon, the tamang term is pardon. Now, hindi ko sinabi pag may pautangin mo agad. Use your discernment. Use your discernment. Sabi nga dito sa ano ko, but you also must practice discernment or wisdom. Also think if kaya mo. Kasi kung ikaw mismo nahihirapan na at sakto lang ang pera mo, syempre pag-isipan mo, kaya ko ba bang magbigay? Pero doon kasi papasok yung sacrifice. Madali kasi maging mabait if madaling maging galante if madaling maging masaya, mag-thank you Lord, God is good all the time. If ang buhay mo ay, paano pag kaya mo pa sabihin, God is good. Nagka-cancer ka, kaya mo pang sabihin, God is good. Nagka-problema ka, may nawalan ka, nagka-problema, nagkaroon ka na, kaya mo pa bang sabihin na God is good. Doon papasok yung sacrifice. Doon papasok yung genuinity mo sa relationship mo sa Panginoon. If things are hard. You cannot give but you don't have or lack. This is not just money. If you decided to help money or other things, don't expect anything in return. Pag tumulong ka, sabi nga sa Bible, if kung anong ginawa ng kanan mong kamay, huwag mong ipapaalam sa kaliwa mong kamay. At kung anong ginawa ng kaliwa mong kamay, huwag mong sasabihin, papaalam sa kanan mong kamay. You don't have to say things if you help people. Because yung blessing nandoon. Kasi ang mangyayari ganito, dalawang eksena. Binayaran ko si Patrick na sa puso. Ako na nagbayad. Binayaran ko na siya, wala na siyang utang. Ay, galing naman niya, napakabait mo. Yun na yung reward mo. Pero, hindi natapos ako sa mga kahit mo. Alas na. Ang reward nun, walang papalakpak sa'yo, siya lang. Pero yung tao, di papalakpak. Sino papalakpak? Si Lord. Kasi binalik mo sa kanya yung nagpapuri, yung puri. Now, anong pwede natin take home dito? Our wallets must submit to God. Parang buhay natin. Kasi when you say, Lord, ibibigay ko sa iyo ang lahat, kasama doon yung finances. Kaya kung magta-tithes ka, huwag ka mas... Pumipikit pa, sir. Kasi minsan, hirap magbigay. Naalala ko dati yung first time ko mag-tithes. Kasi dati tithes ko, 20 lang. Kasi wala namang sahod eh. 20, 10, 5, diba? Siguro pag may chicks, nagiging 100. Pakitang gilas, diba? Sa GCF pa yun eh. Kahit wala akong, kahit nabagsak palopong ko, may chicks eh. Kasi chinay. Chicks ba? Chicks. Papakita ko pa yung 100 ko pag pinili ko. Kaya mas mayaman pala sa libo yung pinili. Diba? Kasi minsan, we do good to satisfy our own satisfaction. We don't do good for that. We do good because it is good para kay Lord. So,
Pag sinabi mong, Lord, I offer everything to you, that's 100%. Your time, your skills, your finances, your dreams, your goals, your life, everything, 100%. Mahirap yun. Kasi imbis na ikaw yung nagmamanibela ng buhay mo, ibibigay mo sa iba. Patrick, dito ka dapat eh. Ngayon, yung binigay mo na yung madali. Alam mo yung mga backseat drivers? Sino mga backseat drivers dito? Alam mo yung tipo nagre-react pag nagkamali. Hindi kasi dyan! Ang bilis mo! Ang bagal mo naman! Relax lang kasi binigay mo na nga yung manibela doon kay Lord. Hayaan mo si Lord ang maniyaw sa'yo. Sama ba dyan yung titilit lang? Kasama na siguro yun. Baka kasama na yun. Ngayon, ito nakakatawa. Bago tayo magtapos. Ito nakakatawa. Si Lord kasi pag nagmaneho, hindi yung ruta mo. Ay, ruta mo from point A to point B, di ba? Tatrabaho ko, yayaman ako. Hindi eh. Ang ano niya is pagkagising mo sa mga Lord, ano yung buwan ko? Lord, bakit? Wait lang, Lord, yung buwan ko, nandun yung pangarap ko, Lord. Ayan na, Lord. Yan, sige, dito na tayo. Pero, Lord. Diba? Ganun tayo ng Lord eh. Diba? Overacting na yan. Anyway, sige, tapusin na natin to. Now, bottom line. Huwag kayong magamba na tumulong. Because helping others really takes sacrifice. Even ministry takes sacrifice. Because without sacrifice, hindi mo talaga masasabi na ginawa mo yung best mo. Diba? Nalaglagas yung po kayo. So, kung may utang, discernment. Huwag yung alam, di ko sinabing pag may umutang, pautangin nyo kagad. Use your discernment. You use your wisdom. Then tingnan mo kung ano ba talaga ang leading sa'yo ng Holy Spirit. Kasi lahat po ng bagay, pinag-pray. Diba? And, if you decided to help, huwag mo na expect. Huwag mo na expect na babalik ka. Paano yun? 10,000 yun. Sir, 10,000 din yun. And you decided to help. Why did you decide to help in the first place? Kasi naawa ka. Pero hindi ko naman sinabi pag may nagpautang, pautangin na agad. Again, use your discernment. Kasi hindi lang po utang ang pera ang inuutang. Wala, oras mo, yung skills at talent mo, ikaw mismo, utangin ha? Utangin ako. Utangin ako, grabe naman. Hindi, ang ibig ko sabihin utang is, hihiramin mo. Utangin niya, hihiramin mo. Siyempre, huwag mo na expect yan. If you decided to love a person, you don't expect that person even to love you. Hayaan mo na. Tama? If you decided to trust the person, pero ang relationship kasi vice versa. So, nandun yung, kaya nga magulo, di ba? Parang that's foolish. Parang, Lord talaga? Pag sinampal ka sa kabila, kasampal mo kayo isa. Pag nagsabi sa'yo ang kapatid mo na samahan mo kung 1 mile, 1 kilometer, hindi lang 1 kilometer, magto 2 kilometers ka pa, samahan siya. Ganun ang sinabi ng Bible, go the extra mile. So, discernment, napaka-importante. So, as we end, meron tayong 5 minutes to 10 minutes na time to reflect sa group. And meron kayong isang reflection or insight na gusto nyo i-share as a group para yun yung magiging ano natin. So, by threes, yung iba by fours kasi hindi si Brother Ronnie. Sige, may 10 minutes kayo to usap-usap para... Ayan, Patrick, ayan. Sanga pa, ayan. Sige. Tapos mag-decide kayo kung sino magiging representative nyo, ha? Nakatutok siya kay sa kanya namin tao. Focus siya. Kaya mo yung melody. Wala ka. Discernment mo melody.
Saglit lang ha, ano ang explanation niyo, saglit lang ha, within 1 to 2 minutes lang ha, huwag nang bawal pa muna. Sarapin daw po yan. Brad, ano ang sasalita sa inyo? Brad, 2 minutes lang daw ah. Bilisan mo ah. Ayan, nasabi ka na lang. Brad, pakinggan mo salita. Hindi ko hindi ako simula, pero meron ako. Busog sila ma'am. Ayaw mo natin pag-usapan. Meron din nag-CR. Uy, magsikalit pagsalitain niyo, baka umiyak yan ha. Okay, panalo kami mula sa puso. Sa Ang telepono pala, sigarit, mukhang ganun na eh. Maiyak na eh. Patrick na lang. Patrick, di pa kasama yung magsalita. Ba't sino ang sasalita sa inyo? Tumakas na din. Baby, tumata kasi brother eh. Kaya sa gamit na. Two words ang gusto. Okay, huling ano ko. Kung isa-summarize natin ito in one sentence, ang pinakaano nandito is, when we let go of our expectation and choose to give or lend generously, we prove that our security is not anchored in our bank accounts or capabilities, but in the radical grace of Jesus who already paid our ultimate debt in full. Yun yung kung in one sentence, i-ano natin yung topic natin. Alright? At 1 minute to go. 1 minute na lang, Melody. Mag-ano na kayo kung sino ang magiging ano nyo ha, sino ang magiging spokesperson. Nagiging na sa Melody mo. Ay! Oh, tingnan mo siya, si Edwin. Ano na? Sabihin lang natin. Saglit lang daw yun. Ikaw ba spokesperson? Ikaw ba siya ba spokesperson? Salit lang ha, kasi ano, 1 hour lang hinihingi pa rin. Sir, Brother Ronnie, siya na lang magsasalita sa'yo. Okay, sige. Sila last. Okay, sige. Group, sino sa inyo? Oh, si Edwin daw, sige. Sige. Makinig. Ay, ayun kayo. Hindi ba pala tapos? Oh, sila karila lang muna. Gusto ba kayo? Kaya pala tatlo kayo nakaganon. Kaya pala. Nakagino sila tatlo. O sige, sila brother daw muna. O, brother. O, brother, ikaw na. Yung regalo sa utang. Nandun yung topic, pero hindi yung pinaka-ano natin ha. Hindi, ano eh. Makinig. Ganito yun, tama yung sinasabi ni Sir na discernment. Kasi kailangan talaga bawat isa may discernment ka. Diba, lalapit sa'yo na may utang, may mangutang sa'yo, kaya ma-discern talaga. Kaya ito ba'y makakabayas? Pero, pag mayroon kayo pa utang,
At kung asahan nga, may balik sa'yo. Diyos ang magpabalik sa'yo. Kaya nga, ang Diyos nga, tayo nagkasala, matapos sa cross, binayaran niya lahat para sa atin. Ngayon, regarding naman sa mga pagbibigay, depende rin sa, sa puso mo, na nahawak sa tao. At pag nagbigay ka, tama yung sinasabi na pag may bigay ka, huwag mo alam dito sa kaliwa, sa kanan. At Diyos naman yun. Ngayon, sa bagay niya, kasi marami niya experience sa ganyan. Na hirap ka. Pero ang Diyos mismo siyang bayad talaga sa iyo. Kaya nasabi nga sa puno na sinikrito lang itong ano ko. Kaya pag nagbayad ka, huwag sabihin na binayaran ko na. Parang ikaw ang binigyan ng binigyan ng papuri. Dapat sa Diyos ang papuri. Yun lang. Okay na? Bilis ah. Wala na mo. Gusto ba ka ba? Okay, sige. Thank you, Brother Lani. Maraming salamat. Yes, tama yan. Ingat. Gusto ko lang i-part ang sinabi niya kung ano nasa puso mo. Pero utang sa piso, ang kaya mo 5. Okay lang yun. Pero minsan kasi may mga tao, di ba, na, ano yun, ito lang kaya ko, be. Ay, grabe naman. Ano natin po. May mga ganun. Na-experience kami yan. Na-experience kami ni mami ng ganyan. Kaya, I know. Tsaka sir, pero pa pala. Sige, balik. Yung overall, sabi na utang pa yun ha, yung pagbibigay, kasi sabi nga ng Biblia sa mabasa natin yun, pag nagbigay ka, huwag mo tingin muli. Kasi pag may muli mo yun, wala, hindi nagmumula siya. Parang laban bawal parang ganun. Kasi sabi mo bigay eh. Pagbigay, bigay mo na. Huwag mo nang hingin muli. Para ang balik doon, sa Diyos ang makulit. Pagpalain yung tao. Actually, ganito to yun. No? Ang mga nagbibigay, pinagpapala. Minsan, umutan ng 10,000, hindi na nabayaran. Si Lord, di ba ang balik? Di ba balik ni Lord? Na rin namin, experience na rin namin yan. Pero parang, alam mo yung chichirya? Uy, pahiram ha. Uy, balik mo yan ha. Ay, anyway. Okay. Thank you, brother. Tapos na kayo ha. Okay. Okay na kayo, Charlie's Angels? Ay, Charlie's Angels! Sige, Kalin, go. May sulat po. Siyempre mo, baka mawala ako sa ano. Siguro po yun sa amin, sir, yung matakot mga minsan. Sabi nga po nila, God will provide. Sabi nga po kanina, di ba, Jesus is the ultimate lender. Once na naubusan ka po, alam mo nandiyan lang siya. Siguro yung perfect example po siguro namin is yun sa family, sir. Bawa kagaya po, nag-sweldo po nung nakaraan. Bills po, at yung bills namin, yung kuryente, parang bibigay ka po sa parents mo. Parang doon pumapasok yung nagsasacrifice ka na parang kaya kong isantabi mo na yung mga wants ko para lang ma-provide ko yung sa bahay namin. Ang pagkalit naman po nun is, nakita mo yung pamilya mo na masaya, sila na para naman problema, ayun, thank you. Okay, maraming salamat. That's true. Doon, tama sinabi niya. Gusto ko yung sinabi niya, huwag kumatakot maubusan. Kasi, ang taong generous, hindi naubusan. Wow, generous! Yes! Hindi, totoo. Ang taong generous, hindi naubusan. Hindi siya naubusan. Tipong akala mo, nagbigay ka na, tumulong ka. Sabi natin financially, tumulong ka. Pero, akala mo, wala ka na, pero maya-maya, sa pag naglaba, sinunod kwento, hindi ko alam sinunod kwento nun, yung wala na nung pera, pero binigay niya yung natirang pera niya sa wallet niya. Tapos nung naglaba siya, pag ano, may mga 1,500 na nakuha doon sa pocket. Diba? 1,000? 1,500. Saan yun, sir? Ako na lang. Basta may nagkwento ng dati, hindi ko na maalala kung sino eh. Pero yun nga, tama siya. Huwag kang matakot mawala kasi si Lord, kasi nga tawag na sila kay Lord, provider. Okay, thank you. Okay na, kayo. Oh. Melody, ikaw na. Hindi ako na lang, nanginginig ko sa medyo. Nanginginig sa'yo, gagat. Hindi, yung ano po, yung sa amin, siguro yung sa ano, di ba, huwag matakot na magpautang or ano. Kasi syempre, lagi natin tandaan, tayo, ano din tayo, instrumento din tayo ng Panginoon. So baka, kailangan talaga niya yung pera o yung tulong na ibibigay mo. Tapos, ikaw lang yung may kakayahan magbigay mo. So, yun nga, sabi nga nila, yung mga generous girls, God will provide. So, parang babalik sa yun eh, kahit effort, kahit pera, kahit ano. In other ways,
may babalik sa yun. Kasi ang ano kasi ng Panginoon, gaya nga nung sample ni Sir, ano siya, tricky siya, hindi siya yung point A to point B. So baka nahihirapan siya, hirap na hirap siya, ganyan. Pero hindi mo alam, ikaw pala yung bless ni Lord para bigyan siya ng pagkakataon or para ikaw yung blessing sa kanya ng Panginoon. Yan po. Tama, that's correct. Ang galing. I like the, ano, totoo yun, tama yun. And, ako, wala na akong magandang to, tama, okay na yun, maganda, dapat, sakto na record ko yun. Ay, Sa mga fans ko dyan, mga bashers, kayo sa comment section. sabi mo sa ano, basher. Basher tayo. Anyway, tama yun. Maganda yung sinabi ni Nels. So, iko-quote ko yun, maganda yun eh. Pero, to be honest, sa Bible, bawal ang utang. Bawal ang utang sa Bible. Pero, syempre, tayo mga may kakayanan. Pero hindi naman natin iiwanan din yung mga tao na nangangailangan. Kaya nga tayo binless para makabless. Kaya nga sinabi, ang sabi sa Bible, bawal umutang. Kaya yung topic natin, huwag ka na mag-expect na bayaran ka. Therefore, hindi na utang.